Ayan mga kababayan, dahil nga po ay gusto ni VP Sara tumakbo bilang, gusto ni VP Sara tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Pag-usapan muna natin yung mga naisasangkot sa kanyang issue. Isa na nga po dito ay yung maling paggamit ng pondo. At ito pong allegedly na may ibinibigay si VP Sara no, na 50,000. Ito yung cash envelopes na narinig natin sa mga nagdaang hearing nung iniimbestigahan nga po itong confidential funds niya, itong mga na flag dito sa DepEd. Siyempre pag ang pinag-uusapan natin ay regarding sa pondo ng bayan, yung procurement, dapat po may malinaw na dokumento at dapat may malinaw na dokumento na makikita tayo. Kasi alam niyo mga kababayan, kung matatandaan niyo dun sa naging hearing, may mga dati pong opisyal ng DepEd no, na nagsalita patungkol nga po dito sa issue ng cash envelope. Ito yung mga sinasabi nila na nakatanggap sila di umano ng mga pera na nakasobre. Diba? Ang galing no? Ito yung panahon na si Sara Duterte pa ang ating DepEd Secretary. Biruin mo naging DepEd Secretary ka, wala kang nagawang maayos dyan. Tapos gusto mo pang tumakbo or nag-ambisyon ka pang maging presidente para sa 2028. Ultimong yung pagsagot nga sa mga tanong kung saan mo nagamit ang pondo, hindi mo masagot. Ano na mangyayari pag nagpresidente ka? Ayon to sa ulat kung matatandaan nyo. Sabi po ni dating Education Undersecretary Gloria Mercado, nagsabing nakatanggap siya ng 9 na sobre na may 50,000. Lahat yung 9 na sobre na yun may tag 50,000 daw po. Na iniabot umano sa pamamagitan ng isang assistant secretary. Inilarawan niya ito bilang pagtatangkang makaapekto sa kanyang desisyon bilang procurement head. Ito naman sinabi ni dating DepEd Director Rosti Osias. Ang sabi naman niya, nakatanggap din siya ng 4 naman na sobre na may halagang nasa 12,000 hanggang 15,000 bawat sobre din. Sabi naman ni Chief Accountant Maria Runa Catalan, siya naman ay nakatanggap daw ng 9 na sobre na may tig 25,000 pesos. Itong mga pahayag na ito kasi, galing to sa ulat ng media. At saka kung napanood nyo nga po yung naging hearing, sa kanila po mismo to nanggaling. So binanggit nila yon under oath. No, na yun po yung mga natanggap daw nila nung si Sara Duterte pa ang ating DepEd Secretary. Kumbaga parang sinusuhulan, 'di ba? Para hindi magsalita or sinusuhulan para kung may nalaman man sila na anomalyang ginagawa si Sara, mananahimik sila, 'di ba? Siyempre pag ganito yung pinag-uusapan, pinakamahalaga diyan is yung dokumentasyon. Siyempre as someone na naghahawak ng ganun kalaking pera, pondo pa yan ng bayan, hindi mo pa pera yan. Ikaw nga na pera mo, yung ginagastos mo, nililiquidate mo pa din, di ba? Yung iba pa nga, may mga documentation pa kung saan napunta yung gantong halaga. So, lalo na dyan, sa pera ng bayan, dapat dokumentado yan. Itong mga pahayag na to, hindi pa siya, kumbaga, pinal. Kasi nga, hindi pa siya final. Kasi nga, laging umiiwas si Sara Duterte na pag-usapan yung mga issue na nalilink sa kanya. Kung tutuusin, advantage nga to kasi, syempre, magkakaroon siya ng pagkakataon na masabi yung side niya, makapag-presenta ng mga dokumento, ng mga ebidensya, pero hindi niya ginagawa. Isa lang naman yan posibleng totoo yung mga aligasyon. Diba? Natatakot siya. Kasi kung mapapansin nyo dun sa mga nagdaang hearing, alam mo yung mga USEC na tinanong, puro walang alam. Imposible naman na nandiyan ka sa posisyon na yan, hindi mo alam kung ano yung trabaho mo. Napunta ka sa posisyon na yan, kaya ka nga naging USEC. Napunta ka sa posisyon na yan na wala kang alam kung anong trabaho mo. Or kumbaga wala ka man lang idea kasi syempre, pagka sa iyo pinagkatiwala, sabihin na natin sa DepEd under noong sa pamumuno ni Sara, pinagkatiwala yung ganito kalaking pondo. Syempre iingatan nila yan, lalo na hindi nila pera yan. At bawat sentimo na ginagastos nila doon, dapat yon liquidated. May mga dokumento para if in any case na magkaroon ng issue, allegation na ganyan, may maipipresenta sila, may ipapaliwanag nila kung saan napunta yung ganong kalaking halaga na pera. Pero sa nangyayari sa nakikita natin, puro sila walang alam, nagtuturuan sila. At pag tinanong mo kung saan napunta, pag hiningi mo yung mga liquidations, yung mga dokumento na magpapaliwanag or makakatulong para maipaliwanag kung saan napunta yung pera, wala silang maipakita.
Eh, yan ang pinaka-importante. 'Di ba? Pinaglalaban natin yung transparency, yung accountability. Isa pa 'to, sinisigaw ng kampo ni Duterte yang transparency, transparency na yan. Pero sila nga hindi nila magawa, hindi nila magampanan, hindi nila kayang panindigan. Siyempre pagka procurement official ang nagsalita, ibig sabihin seryosong usapan 'to. May tanong talaga na saan ba talaga napunta itong pera, itong pondo na allegedly, alam niyo na kung kanino man napunta. Lagi niyang tatandaan na ang due process ay mahalaga sa nagrereklamo at inirereklamo. 'Di ba? Ito nga yung isa sa kumbaga advantage pagka ikaw ay naakusahan para depensahan mo yung sarili mo. Pero kung sila mismo pinipigilan nila no na kumbaga mapag-usapan nga itong allegedly mga maling paggamit ng pondo, mapapaisip ka talaga kung ano yung totoo, na kung kanino napunta kasi hirap na hirap silang ipaliwanag eh. Siyempre, di ba, kung wala ka namang ginawa, wala ka namang kinupit, wala ka namang nilustay, di ba, malakas ang loob mo na depensa ang sarili mo, magpasa ng mga dokumento, magpasa ng mga ebidensya kung saan napunta yung pera, pero hindi mo magawa. Kasi baka nga, guilty ka. Ganun lang naman yun. Sa huli, pinaka-importante pa rin yung malaman natin yung totoo. At syempre, makita natin yung mga ebidensya kasi the more na pinipigilan nilang mabuksan yung issue na ito, pag-usapan yung issue na ito, mas mapapaisip yung tao na baka nagsisinungaling at totoo nga na meron talagang nilustay, meron talagang perang ninakaw, 'di ba? Kung tutuusin, kung hinarap nila to, advantage to sa kanila. Kasi isa lang naman ang gustong malaman ng taong bayan, ang katotohanan. Ang katotohanan sa bawat issue na lumalabas ngayon, lalo na nangangarap ka na tumakbo sa higher position, pero itong simpleng alegasyon sa'yo, lalo na po regarding ito sa pondo ng bayan, hindi mo masagot. Mas mapapaisip ang taong bayan na baka sinungaling ka talaga, na baka ninakaw mo talaga yung pera.